mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Driver's license ng nagmamaneho ng pick-up na nanakit ng magamang nakakariton. Sinuspinde ng LTO. Aga Party List Representative Nicanor Briones humarap sa ICI. Dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral hindi nagkumpirmang sisipo. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. Kasado na bukas sa MBC TV correspondents. 2 patay sa insidente ng pananaksak sa San Carlos Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, UP Fighting Maroons may tsansang depensahan ng titulo matapos manalo sa Game 2 laban sa DLSU. Sa showbiz pattern, Jam Villanueva ng Ben and Ben aalis na sa banda sa 2027. Bakit kaya? Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Viral ngayon ang video ng ginawang paghampas ng driver ng pickup sa ulo ng isang nagkakariton. Ipinatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang may-ari at driver ng puting Toyota Hilux na nakasagi at nanakit ng lalaking nagtutulak ng kariton kasama ang batang anak na babae. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hindi kukonsintihin ng LTO ang asal na ganito sa mga lansangan. Bukod sa 90-day suspension sa lisensya ng nagmamaneho, ay pinagpapaliwanag din ng LTO ang driver at ang registered owner ng nabanggit na sasakyan. Hawak na rin ng LTO Intelligence and Investigation Division o IID ang kuha ng video kung paano nagpakita ng kagaspangan ang driver. Samantala, sumalang si Aga Party List Representative Nicanor Briones sa hiniling niyang executive session sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Winston Hines, iniiwasan lang nila ang trial by publicity. Kaya humirit ang kliyente niya ng closed-door session. Posible rin kasi anyang magdulot ng karagdagan pang harm and injury sa reputasyon ni Briones ang live streaming at baka ma-misinterpret umano ng publiko ang highly sensitive information na maaari niyang ibahagi. Tinawag ng kampo na walang batayan ang mga akusasyon sa kongresistang idinawit ni Curly Discaya sa flood control scandal. Samantala, mamaya ng mga 1:30 ng hapon, haharap si Budget Acting Secretary Rolando Toledo sa Independent Commission. Hindi naman nagkumpirma ang ipinagsabpinang si dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral kung dadalo siya sa hearing ng komisyon. Matatanda ang sinabi ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo na si Cabral umano ang nagtatakda ng budget ceiling para sa allocables ng DPWH sa ilalim ng National Expenditure Program taon-taon. Nalito o planado. Yan ang pahiwatig ng isang abogado na naniniwalang sa halip na ipagbawal ay baka maisaligal pa ang political dynasty sa ilalim ng isinusulong na anti-political dynasty bill ni na Presidential son Sandro Marcos at House Speaker Faustino Boji D sa Kamara. Narito ang report ni Jackie Resho. Imbis na maipagbawal at maalis na ang political dynasty, tila ginagawa pa itong legal sa pamamagitan ng panukalang House Anti-Political Dynasty Bill. Ito ang naging pahayag ni Attorney Alex Lacson, ang founder ng Contra Dynastia, sa panayam sa programang Damdaming Bayan dahil labag sa batas ang naturang House Bill 6771. Batay sa naging pagsusuri nila Attorney Lacson sa naturang panukala ng Kamara, ay pinapayagan pa rin umano na tumakbo sa pwesto ang mga miyembro ng isang pamilya sa lahat ng antas
basta't iisa lang sa bawat level ng gobyerno. Pero yun nga po, pag pinasa po nila yan, eventually po, we will question that because that's going to be unconstitutional po, no? Pag pinasa nila yan, yung version na yan, na yung House Bill 6771, it's a violation of the Constitution po. In our opinion, it's unconstitutional. It is legalizing political dynasties instead of prohibiting it. Suportado naman ni One Tahanan Party List Representative Nat Odocado ang pagpapatupad at pagsasabatas na ng tunay na anti-political dynasty bill. Ayon kay Odocado, napapanahon na ito dahil 80% ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ay mula sa political dynasty. Kaya naman para kay Odocado, dapat maipagbawal ng pagtakbo sa pwesto sa gobyerno ang hanggang sa second-degree family member o ang immediate family members. Dapat may prohibition up to second degree, and then we separate national sa local. Kasi minsan po nakahalo natin. So for me, meron kang tumakbo sa national up to second degree, wala nang pwedeng tumakbo national. Okay. Local, pag may tumakbo na sa up to second degree, bawal nang tumakbo ang within that family. Okay. Para naman may talagang totoong equal opportunity na makapag-participate yung walang machinery and hindi popular but qualified na leaders. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, handa umanong Kamara na dumulog sa publiko para sa pagpasa ng ipinanawagang anti-political dynasty bill ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa panig ng isang kongresista, kailangan munang maamyendahan ang saligang batas upang maging matagumpay ang isinusulong na reforma. Tinutukan niya ni Milky Rigunan. Magsasagawa ng public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa sandaling talakayin ng Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong, chairman ng komite, mahalagang makonsulta ang publiko sa bill para makuha ang sentimiento at panig. Sabi ni Adjong, sa ngayon, 14 versions ng Anti-Political Dynasty Bill ang isinumite sa Kamara, kasama ang bill na ang authors ay sin House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos. Ang Anti-Political Dynasty Bill ay isa sa mga priority measures ng liderato ni Speaker D na nagpatibay ng ipanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magpasa ng enabling law para maipatupad ang genuine political reforms. Pero sa posisyon naman ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., hindi tatayo ang bill kung hindi maamyenda ng ating saligang batas. Paliwanag ni Garbin, isang abogado at Vice Chair ng House Committee on Constitutional Amendments, sa kriteria ng pagtakbo sa public office, walang probisyon sa ating saligang batas ng pagbabawal sa pagkandidato ng hanggang sa ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity and affinity. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa diwa ng paggunita ng Pasko at Bagong Taon, nagdeklara ng 4 na araw na holiday ceasefire o tigil putukan ang mga rebelde ng Communist Party of the Philippines. Pero babala ng grupo, handa silang gumanti ng putok kung kinakailangan. Narito ang report ni Rovic Manuel. Nagdeklara ng 4-day holiday ceasefire o tigil putukan ang Central Committee ng Communist Party of the Philippines o CPP para sa Pasko at Bagong Taon. Ayon sa grupo, epektibo ang ceasefire pagtungtong ng 12 a.m. ng December 25 hanggang 11:59 ng gabi ng December 26, habang pagpatak naman ng December 31, 12 a.m. hanggang 11:59 naman ng gabi ng January 1 sa susunod na taon. Ayon sa CPP, sa mga nasabing araw, inutusan ang New People's Army o NPA na panatilihin pa rin ang active defense mode at high alert laban sa ground at aerial attacks ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kailangan rin daw na makihalubilo sila sa mga tao sa mga araw na ito, ngunit kailangan maging handa sa counter-attack sakaling kailanganin. Ayon sa CPP, inisyu ang pansamantalang tigil putukan bilang pakikiisa sa mamamayang Pilipino sa selebrasyon ng tradisyonal na holidays tulad ng Pasko at Bagong Taon. Ito ay sa gitna pa rin ng lumalalang sitwasyon sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Kabilang na rin nila sa idineklarang ceasefire, gugunitain ang ika-57 anibersaryo ng grupo.
Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagkibit-balikat naman ng Department of Defense ang anunsyong unilateral ceasefire ng grupong CPP-NPA ngayong holiday season. Tuloy ang kanilang operasyon para panatilihin ang kaayusan mula sa banta ng mga rebelde. Tinutukan niya ni Edniel Parosa. Nanindigan ng pamahalaan na propaganda lamang ng isang teroristang grupo ang deklarasyong unilateral ceasefire ng New People's Army. Kaya ayon sa Department of National Defense, tuloy ang military operations ng gobyerno ngayong Kapaskuhan sa kabila ng tigil putukang inanunsyo ng CPP-NPA. Sa isang pahayag, sinabi ni DND spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andolong, na susuporta pa rin ang Armed Forces of the Philippines sa tungkulin ng Philippine National Police na panatilihin ang peace and order ngayong holiday season. Bago gunitang ilang taon nang ini-snub ng pamahalaan ang ceasefire declaration ng CPP-NPA dahil sa anila hindi pagsunod dito ng mga rebelde. Sa ngayon, wala na rin naman umanong natitirang active guerrilla front at tinawag na Communist Terrorist Group. Pero aminado ang NTF-ELCAC na may 780 pa ring mga miyembro ang NPA ang naranatili sa kanilang tangkang makabalik sa mga barangay. Samantala, sa bahagi ng pulisya, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tonyo na pagpupulungan pa ito sa Campo Crame. Meeting PNP leadership kaugnay ng nasabi cessation of declaration of holiday ceasefire. Nananatili po ang security at operational posture ng Philippine National Police kaugnay po ng nasabing declaration sa kapatid po yung lateral. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman po sa mga motorista. Kasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 20 sentimo ang itataas ng kada litro ng gasolina. Kapwa naman 20 sentimo ang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya bukas, alas 6 ng umaga. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Team ang Quezon City Police para tuntunin ang kinaroroonan ng isang 30 anyos na babae na bigla na lang nawala ng parang bula. Huling nakita ang biktima sa isang gasolinahan at nakatakda na sanang ikasal kahapon. Magbabalita si Val Gonzalez. Ipinagutos na ni QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio ang pagbuo ng SIT o Special Investigation Team para hanapin at kumuha ng dagdag pang mga impormasyon sa nawawalang babae na dapat ay ikinasal na kahapon. Ito ay kasunod ng pagre-report sa Quezon City Police District ng kaanak ng bride-to-be na kinilalang si Sierra Di Juan, 30 anyos. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Gannaban, ang team ay binubuo ng mga operatiba mula sa Fairview Police Station. Ayaw munang magbigay ng development si Major Gannaban pero tinitiyak nito na kumikilos ng binuong SIT na tumututok sa insidente. Sa report ng kasintahan ni De Juan na si Mark R.J. Reyes, huling nakita sa isang gasolinahan sa Atherton Street sa North Fairview, Quezon City pasado ng hapon noong December 10 ng kanyang kasintahan. Batay sa kuha ng CCTV, nakasuot ng itim na pantalon, itim na jacket at itim na t-shirt itong si Diwando. Bukod sa alok na 20,000 pisong pabuya na ibibigay para sa sinumang makapagtuturo sa posibleng kinaroroonan ni Sierra Diwando, umaapila ang QCPD sa taong may hawak o sino mang kasama ng bride-to-be na makipag-ugnayan sa Quezon City Police District. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi patapos ang laban dahil buhay pa ang pag-asa ng UP Fighting Maroons na madepensahan ang kanilang korona matapos talunin ng Green Archers sa Game 2 ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Pinanatiling buhay ni Jerry Abadjano ang kampanya ng University of the Philippines sa UAAP Season 88 Men's Basketball Finals matapos talunin ng De La Salle University at 66-63 noong linggo sa harap ng 22,412 fans sa Mall of Asia Arena.
Umiscore si Abadiano ng 6 sa kanyang 17 points sa huling quarter sa pamamagitan ng sunod-sunod na mid-range jumper upang itulak ang Fighting Maroons sa panalo at ipwersa ang isang winner-take-all Game 3 sa Miyerkules, 3:30 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Binasag ng Iloilo Pride ang huling tabla sa 59-all matapos isalpak ang isang jumper with 2 minutes and 31 seconds remaining in the game. So, hindi ko naman na-expect yung ganitong pangyayari. Naglaro lang talaga kami as a team and siguro sa akin kung ano lang yung binigay ng depensa, nakuha ko lang and siguro mas gutom talaga kami manalo ngayong game 2 kasi talo kami nung game 1 and syempre last year namin, personally last year ko rin, ayoko naman na sa last year ko hindi ko bigay yung pinaka-best namin. Sa kabila ng efforts ng Green Archers, nanatiling matibay ang depensa ng UP. Napilitan ang Lasal sa isang contested 3-point attempt na sumablay bago nasungkit ni Francis Noroca ang rebound at naghati sa free throws para iselyo ang panalo. Ayon kay UP Assistant Coach Christian Luanzon, ipinakita ng Fighting Maroons ang kailangang urgency matapos matalo sa Game 1 na tinawag niyang isang kaso ng living to fight another day. We just live to fight another day and in Coach Gold's era and in his 5th season, I believe, you can correct me if I'm wrong, I think this is our first win sa Game 2. No? But, in a best of 3 series, when you lose Game 1, obviously, the more desperate team has to be the one that's down 0-1. Ito ang unang panalo ng UP kontra Lasal sa season na ito, matapos magwagi ang Green Archers sa Game 1 with 74-75 na score. Nagtala si Noroca ng double-double na 13 points, 13 rebounds, at 2 blocks. I'm excited that we won the game today, because we all came out to play. We all did our best, and we got the win at the end of the game, so I'm happy for that. Come next game, we'll just do better and do more than we did today. Give it our all, because that's the last game of the season. So we're going to leave it all on the court, basically. Nagdagdag si Ray Remogat ng 12 points matapos malimitahan sa 3 sa series opener, habang may 8 puntos at 9 na rebound si Gani Stevens. Nalimitahan naman si Harold Alarcon sa 5 puntos sa 1 of 10 shooting matapos umiscore ng 34 sa Game 1. Samantala, pinangunahan ni Jacob Cortez ang Lasal sa 16 points at 4 na rebounds, habang may 12 points, 6 na rebounds at 3 blocks si Luis Pablo. Nagambag si Mike Phillips ng 8 puntos at 14 rebounds, samantalang may 8 puntos at 6 na rebounds si Marasigan sa kabila ng 4 of 16 shooting. Mula rito sa Mall of Asia Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Deliberasyon ng National Budget ipinagpapatuloy ng Bicameral Conference Committee sa MBC TV Global Jewish Event sa Sydney, Australia. Ginambala ng mass shooting, 15 patay, at sa Showbiz Spotted concert. Inilabas na lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakalusot na sa Bicameral Conference Committee o BICAM ang halos 1 trilyong pisong pondo na inilaan sa sektor ng edukasyon. Mabilis mang nakatanggap ng pondo ang Project NOAA ng UP National Resilience Institute. Naging tensyonado naman ang deliberasyon sa budget ng Farm to Market Roads matapos itong ipanukalang doblehin ang iba pang development sa BICAM. Alamin sa ulat ni Dustin Bayog. Sa kauna-unahang pagkakataon binuksan sa publiko ang isa sa mga kontrobersyal na komite sa Kongreso, ang Bicameral Conference Committee o BICAM, upang talakayin ang ipapasang national budget para sa susunod na taon. Lusot sa BICAM ang halos 1 trilyong pisong pondo para sa sektor ng edukasyon, bagaman mas mababa na ito sa bersyon ng Senado sa 992.7 billion pesos. Inaprobahan din ang paglipat ng panukalang 2 bilyong pisong pondo ng tulong-dunong program sa Commission on Higher Education o CHED. Nakatakda ring pondohan ang Project NOAA na isang
hazard maps assessment ng UP National Resilience Institute ng 1 bilyong pisong pondo. Tumaas naman ang pondo ang ilalaan para sa Super Health Centers ng Department of Health o DOH na mula sa 14 billion pesos ay umakyat pa ito sa 21 bilyong piso. Nagkaroon naman ng mainit na diskusyon sa mga mababatas ang pagtaas ng budget ng Farm to Market Road projects na mula sa 16 billion pesos na nakapalob sa National Expenditure Program o NEP ay popondoan ito ng abot sa 33 bilyong piso. Kinwestiyon nito ni Senator Pia na nakalusot din ang budget. Kaugnay niyan, nagpayag na rin si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi ito pipirma sa pagratipika ng BICAM report dahil sa umano hindi planado at hindi beripikado ng FMR projects. Tutol din ito sa paglobos sa 51 billion pesos na pondo na ilalaan sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients of MAIP-IP na hindi raw alinsunod sa Universal Healthcare Act. Ang naturang pondo ay mas mataas sa 52 billion pesos noong 2025 at mas malaki rin sa bersyon sa Kamara na 45 billion pesos na siyang tinapyas naman ng Senado 29 billion pesos. Ayon kay Lacson, ginagawa lamang political patronage ang programa kung saan nag-issue ng guarantee letters para sa mga mahirap na Pilipino. Samantala, ilang oras na delay ang ikalawang araw ng BICAM kahapon dahil sa magkakaiwalay na pulong ng Senado at Kamara. Dito tinalakay ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan niniling na Secretary Vince Dizon na bawiin ang tinapyas na 45 billion pesos sa ilalim ng Construction Materials Price Data o CMPD. Ito raw ay upang masiguro na matuloy ang mga proyekto at hindi mabawasan ang budget sa mga nakalinya pang proyekto. Kalaunan, hindi nakalusot ang budget ng DPWH kung saan sinuspindi ang BICAM meeting upang pag-aralan pa ito ng Senado at Kamara at itutuloy ngayong Lunes mamayang hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maring tinutulan ni Senator J.V. Ejercito ang higit 50 billion pesos na halaga ng pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF-FIP. Isa sa mga itinuturing na pork barrel. Reklamo ng senador, posible na nga itong magamit sa ayuda politics. Ay lampas doble pa ang pondong inilaan dito ng BICAM, higit sa orihinal na iminungkahi ng palasyo. Ang buong pahayag ng senador sa report ni Raymond Dadpaas. Tutol si Senador J.B. Ejercito sa lumobong budget ng Department of Health para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF program. Nagsumiti ito ng manifestation sa Bicameral Conference Committee o BICAM para ito ay i-reconsidera dahil sa babalang paborito sa ayuda politics kaysa sa access sa universal healthcare. 51 billion pesos ang inaprobahan ng mga senador at congressmen na miyembro ng BICAM na budget ng MAIF para sa 2026. Dihamak na mas malaki kaysa sa mahigit na 24 billion pesos na inilagay ng Malacanang sa National Expenditure Program o NEP. Mas malaki din ito sa 42 billion pesos na budget nito ngayong taon. Katwiran ni Ejercito, kung gusto ng mga mambabatas na lakihan ang pondo para sa kalusugan, ay ang budget ng PhilHealth ang lakihan para maipatupad na ng tuluyan ang Universal Healthcare Act para sa lahat. Kasama na sa layunin ang zero balance billing na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangungonsensya ng senador sa lahat ng mga mambabatas sa tuwing sila ay magtatalumpati ay pabor sila sa programa sa kalusugan, ngunit hindi naman nila ito tinatapatan ng tamang aksyon. Dapat ay sa oras ng pangailangan ng ating mga kababayan ay dapat automatic na at abot kamay sa halip na iniaasa sa mga politiko. Ang MAIF ay tinuturing na isang pork barrel para sa mga congressmen at senador dahil sa mga nangailangan ng dagdag pambayad sa mga ospital ay kailangan nilang humingi ng guarantee letter o GL sa kanilang mga opisina. Nakadepende ang halaga kung gaano kalakas sa politiko ang pamilya o kakilala ng pasyente. Itinutulad dito sa iba pang ayuda program ng gobyerno gaya ng AIX at TUPAD. Si Senador J.V. Ejercito ay miyembro ng Senate panel sa BICAM, ngunit hindi ito nakadalo dahil sa kanyang karamdaman. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muling nagtipon ng ilang grupo ng health workers upang ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Health Secretary Ted Herbosa. Kabilang sa reklamo ng grupo ang pagpayag ng kalihim na maibalik sa National Treasury ang sobrang pondo ng PhilHealth na nagresulta rin anya ng kanyang kapabayaan. Narito ang balita ni Boy Gonzales.
Muling naglunsad ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng mga health workers sa tapat ng tanggapan ng Department of Health upang ipanawagan na magbitiw si Health Secretary Teodoro Herbosa dahil sa umano'y kapabayaan at kontrobersya sa pamumuno. Ayon sa mga nagprotesta, pinayagan ni Herbosa bilang chairperson ng PhilHealth Board ang paglilipat ng bilyong pisong sobra sa PhilHealth funds sa National Treasury na iginit nilang hindi at ituring na sobra dahil ito'y resulta ng underspending sa pagpapalawak ng benepisyo at pagbawas ng gastos ng mga pasyente. Binanggit din ng grupo ang pag-aakses ng maraming bakuna at gamot na sanay na pakinabangan ng publiko at ang kabiguan ni Herbosa na iulat ang kasalukuyang kalagayan ng mga super health centers na pinondohan sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng 2026 National Budget. Hinihiling ng mga health workers na kusang magbitiw si Herbosa dahil sa umano'y kakulangan sa kakayahan na pamunuan ang DOH. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lagay ng ating panahon, northeast monsoon o amihan at easterlies ang kasalukuyang nakaaapekto sa bansa, lalo na sa hilaga timog bahagi ng Kapuluan. Magdadala ng mga kalat-kalat ng pagulan ng amihan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. May tsansa rin ngunit mahinang ulan naman sa bahagi ng Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera Region, dulot pa rin ng amihan. Kalat-kalat na pagulan din ang mararanasan sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern at Eastern Samar at Southern Leyte, dulot naman ng mainit na hangin mula sa silangan o easterlies. Hindi naman nawawala ang banta ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na po dito sa mas malakas na bugso ng amihan ay nakataas ang gale warning sa baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Aurora, kung kaya abiso na huwag pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Noong tayo ay mga bata pa tuwing magpapasko, si Santa Claus na ang nakilala nating namimigay ng mga regalo. Pinaniniwala ang dumadalaw umano si Santa Claus sa mga bahay o minsan pa nga ay bumababa sa mga chimneya para maghatid ng hiling nating gift. Pero paano nga ba siya nagsimula? Alamin na this, sino nga ba si Santa Claus? Noong 4th century o 280 AD, nakilala ang isang obispo mula sa Turkey na si Saint Nicholas na sobrang generous dahil sa pamimigay nito ng mga regalo sa mga bata kahit na hindi Pasko. Bagamat hindi siya na-canonize ng simbahan, kinilala pa rin siyang patron saint ng mga bata dahil sa kanyang pagiging matulungin sa tao at mapagmahal at mapagbigay sa mga kabataan. Dito na nagsimulang mabuo ang pangalang Santa Claus na mula rin sa kanyang Dutch name na Sinterklaas. Nabuo na ang pangalang Santa Claus nang makarating na sa Amerika ang konsepto ng gift giving, lalo na tuwing Christmas season. Dahil dito, binansagan na rin si Saint Nicholas bilang Father of Christmas na siyang nakikita na natin figure hanggang sa kasalukuyan. Kabaliktaran sa totoo niyang itsura, isinasalarawan naman si Santa Claus ngayon bilang isang full-size adult, balbasarado, nakasuot ng pula, may dalang sako ng mga regalo habang nakasakay sa kanyang 8 reindeers. Hango ito sa isang kwento na pinamagatang The Night Before Christmas ni Clement Clarke Moore noong 1822. Gayunpaman, totoo man o hindi si Santa Claus, buhay pa rin ang aral na itinuturo niya sa atin at iyon ay ang maging mapagbigay, mabuti at mapagmahal sa ating kapwa. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umakyat na sa 15 katao ang patay at 4 na po ang sugatan sa naganap na mass shooting sa isang Jewish event sa Sydney, Australia. Ang mga sospek natuklasang mag-ama pala. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Australia, patay ang aabot sa 15 katao habang 40 naman ang sugatan, kabilang ng 2 pulis at 3 bata matapos ang naganap na mass shooting sa isang Jewish event sa Bondi Beach sa Sydney. Ayon sa mga otoridad, tila naging father and son bonding ang naganap na insidente na kapwa nasawi rin sa enkwentro sa mga kapulisan. Sa inisyal na investigasyon ng US Intelligence, mga Pakistani national ang mga suspect mula sa nakuhang driver's license ng ama. Ang naturang selebrasyon ng mga Hudyo ay ang tinatawag na Hanukkah o ang pagdiriwang ng unang araw ng Jewish holiday na magtatapos naman sa December 22, kung saan tinataya na sa mahigit 1,000 katao ang dadalo. Samantala, balita naman mula sa Thailand, muling nanindigan si Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul na magpapatuloy lang anya sila sa kanilang military action laban sa Cambodia. Yan ay sa kabila naman napapaulat na may bagong nilulutong peace deal ang Estados Unidos. Ilang oras kasi matapos ito i-anunsyo ni US President Donald Trump ay muling nagpakawala ng airstrike ang Cambodia malapit sa Thailand border nitong weekend. Wala namang napaulat na nasawi ngunit para sa Thailand hanggat hindi may sasakatuparan ng bagong peace deal na niyain ng US ay magpapatuloy pa rin ang kanilang retaliation. Ngunit una ng binantaan ng White House sa dalawang kampo na kung sakaling masira muli ang inihaing peace deal ay siguradong mananagot ang mga may sala. Sa iba pang balita, ang dapat sana excitement at saya natin sa mga fans sa India sa pagbisita ni Argentina football superstar Lionel Messi ay nauwi sa kaguluhan. Yan ay matapos magwala at magreklamo ang fans sa Calcutta Salt Lake Stadium bilang protesta sa mataas na presyo ng mga tiket para sa dapat sana 45 minutes appearance ni Messi na tumagal lamang ng halos 20 minuto. Hinaing ng fans, umano'y isang malaking mismanagement ito ng mga organizer lalo na't iba-iba ang presyo ang kanilang binayaran. May mga tiket kasi na umaabot sa 130,000 rupees o katumbas na mahigit $1,400 samantalang ang selling price lamang ay mula sa 4,300 rupees o $47. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginulat ng drummer ng OPM band na Ben & Ben na si Jam Villanueva ang kanilang fans makaraan nitong i-anunsyo ang kanyang nakatakdang pag-alis sa banda sa 2026. Pero sa kabilang malungkot na balita, may pamasko namang inihandog ang banda sa kanilang YouTube channel. Kung ano yan, tinutukan sa report ni Arnold Herrera. Hi Liwanag. It's been a while since you've heard from me. Ang daming nangyari. Patapos na din yung 2025. Gusto ko lang sana magkwento at mag-update saglit. Inanunsyo na ng drummer ng 9-piece OPM band na Ben & Ben na si Jam Villanueva ang pag-alis nito sa banda sa 2027. Sa isang 3-minute video, ibinahagi ni Jam ang kanyang hilig sa musika mula pagkabata hanggang sa panahon na naging miyembro na ito ng banda noong 2016. Gayun din ang dahilan ng kanyang desisyon. In 2024, I got married. And in April of 2025, I injured my wrist. These two events have developed and strengthened my values and in turn redefined the life I see myself living. There's no easy way to say this. Next year, 2026, will be my last year with the band. Pag-amin pa ni Jam, Abril pa lamang ay nagpahiwatig na ito ng pamamaalam nang ilabas ng banda ang kanilang single na Saranggola, pamagat na tumutukoy sa kanya at sa mga samahang nabuo nila ng banda. Saranggola, lilipad sa kahit kalalitan, paalam mga sa ating nakaraan. Malungkot man ang anunsyo, masaya nitong hinimok ang kanilang fanbase na liwanag na samahan siya at ang buong banda para sa isang fun at memorable na 2026. Samantala, sa kabila ng malungkot na balita, nilabas na ng OPM band ang concert film ng kanilang 2024 album na The Traveler Across Dimensions o TITAD. Ito'y eksaktong 1 taon matapos ang kanilang sold-out concert sa Mall of Asia Arena noong December 14, 2024. Una itong nireveal ng banda sa isang eksklusibong panayam ng DZRH TV, ilang oras bagong release ng kanilang TITAD plushies sa Liwanag House nitong Nobyembre. Tampok sa album ang kwento ng self-discovery at journey ni Liwanag, ang Traveler Across Dimensions. And for more updates, just follow us on our social media. It's at Ben & Ben Music everywhere. Maraming salamat, Liwanag. Thank you so much. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, one strike policy laban sa indiscriminate firing ngayong holiday season. Ipinaalala ng PNP sa MBC TV Sports Pinay Wushu star Agatha Wong nasungkit ang ika-6 na SEA Games gold medal. At sa TNVS, pamaskong libreng sakay ng DOTR sa mga commuter. Bakit kaya kinwestiyon ng publiko? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagbabalik ng ating mga balita, binalaan ni Acting PNP Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tauhan at iba pang gun owner na masasangkot sa insidente ng indiscriminate firing ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Nartates, maharap sa kaukulang administrative sanction na maaring humantong sa dismissal ang mga PNP personnel na mapapatunayang nagpaputok ng walang Natupad siya ng one-strike policy o no second chances sa mga pasaway na pulis na agad sususpindihin habang iniimbestigahan. Una lang sinabi ng general na damay sa parusa ang mga commander na hindi na mapupulis ang kanilang mga tao sa paggamit ng baril. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na masusi pang pinag-aaralan kung ibabalik ang muzzle tape o busal sa service firearms ng pulisya bilang paghahanda sa bagong taon na huling ipinatupad noong 2023. Patay naman sa saksak ang 2 katao sa San Carlos, Negros Occidental. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang pamangkin matapos saksakin ng tsuhin sa Don Juan Subdivision, Barangay 2, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha, hepe ng San Carlos City PNP, ang suspect kinilala na si Raymond Pipito, 46 anyos, na namatay matapos na sinunog ang kanyang bahay matapos ang krimen, habang ang biktima na nitong pamangkin kinilala lamang na si alias Albert, 20 anyos, pawang residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Kanha, matapos ang pananaksak, umuwi ang suspect at ginawa ang pag-suicide sa loob ng kanyang bahay na posible personal ang motibo nito. Isinailalim sa postmortem examination ang katawan ng mga biktima at patuloy ang investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SUCO at Bureau of Fire Protection sa lugar ng insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Rich 46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang 2 driver at sugatan ang isang pasahero nang magsalpukan ang minamaniong motorsiklo at tricycle na naganap sa Sitio Panlanas, Barangay Bugco, Montiago Norte, Samar kahapon. Ang sangkot ng motorsiklo, isang Rusi 125, minamaniyo ng isang nakilalang si Chess, 47 taong gulang, construction worker at residente ng Barangay Talulora, Montiago Norte, Samar. At isang sidecar na minamaniyo naman ni alias Mick, 44 na taong gulang, residente rin ng nasabing barangay, at ang kasama nito na pasahero. Head-on ang dalawa nang mag-encroach sa daan ng motorsiklo na biyahe mula Barangay Bugco, Montiago Norte, Samar, patungo sa Barangay Ninita. Samantala, ang tricycle ay biyahe sa magkahiwalay at direksyon. At pagdating sa nasabing lugar, isang pakurbada, doon na naganap ang salpukan ng mag-encroach itong scooter o motorsiklo at parehong nagtamo ng sugat ang 2 driver at ang nasabing sakay. Agad naman na narespondihan ang nasabing aksidente at isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital ang mga sugatan. Samantala, nasa Montiago Municipal Police Station naman naka-impound ang 2 sasakyan. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nilinaw ng Davao City Police Office o DCPO na walang naganap na insidente ng kidnapping kaugnay ng ulat sa umano'y pagkawala ng 3 minor de edad na babae sa Purok 4 Barangay Mintal, Tubok District, Davao City noong Disyembre 13, 2025. Ayon kay Police Colonel Manan Caracas Muarip, Acting City Director ng DCPO, agad na ikinasa ng kapulisan ang verification, coordination at search operations matapos matanggap ang ulat. Kalaunan ay natagpuan ng 3 bata na ligtas at agad na ibalik sa kanilang mga pamilya. Batay sa investigasyon ng kapulisan, napag-alaman na walang krimeng kidnapping na naganap. Napag-alaman na ang mga bata ay sumama lamang sa mga hindi nila kilalang individual para sa Christmas caroling dahil upang mag-alala ang kanilang mga pamilya nang hindi sila agad nakauwi sa inaasahang oras. Kinumpirma rin ng DCPO na walang pinsala o karahasang naganap laban sa mga minor de edad. Pinuri ni Police Colonel Muarip ang mga mamamayan na agad nagulat ng insidente na anyay nakatulong upang mabilis na makakilos ang kapulisan at masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Kasabay nito, nanawagan ang DCPO sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng takot, pangamba at kalituhan sa komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga illegal na paputok at mga gamit sa paggawa nito na kumpiska ng PNP at Bureau of Fire Protection sa Calasiao, Pangasinan. Bandang alas 5:03 ng hapon kahapon nagresponde ang PNP at Bureau of Fire Protection sa gitna ng bukid sa Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan kung saan may reported may patagong gumagawa ng mga firecrackers na nagresulta ng pagkakumpiska ng 2 kahon ng dynamite firecrackers, 1 kahon ng sinturon ni Judas, kalahating kahon ng 5-star, 12 sako na naglalaman ng firecrackers cases at plastic bag containing firecrackers fuses. Ayon kay Calasiao Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, mabilis na nakatakas ang may-ari ng matunugan ng presensya ng mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bureau of Fire Protection Calasiao ang mga nakumpiskang paputok at sangkap sa paggawa nito para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Arizarte, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang araw bago ang Noche Buena, handa na ba ang inyong mga pamasko? Kasi ang Department of Transportation, handang-handa na. Mula December 14 hanggang 25 kasi kasado na ang kanilang regalong libreng sakay sa LRT 1, 2 at MRT 3 kung saan bawat araw may piling sektor ang makakatipid. Ano naman kaya ang sentimiento riyan ng publiko? Narito ang report ni Arnold Herrera. Kasado na ang pamaskong libreng sakay ng Department of Transportation sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 mula December 14 hanggang 25 araw ng Pasko. But wait, there's a catch. Bawat araw kasi grasya. Senior citizens at mga estudyante sa December 14 at 15, mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya sa December 16. Teachers at healthcare workers naman sa 17. Sa December 18, PWDs at mga lalaking pasahero lamang ang libre. Government employees sa 19 at syempre babae naman sa 20. Sa December 21, pasok ang mga pamilya. 22 para sa LGBTQ community at solo parents, pribadong sektor at kasambahay sa 23, uniform personnel sa 24, at sa araw ng Pasko, libre na ang lahat. Sa halip tuloy na matuwa, may ilang netizen na kinwestiyon at pinotakte ng biro ang dapat sanay pamasko ng Administrasyong Marcos Jr. Kailangan daw bang magladlad ng mga silahis sa loob ng mga istasyon para lang masabi na sila ay miyembro ng LGBTQ community? Kailangan pa raw bang magpasiklab ng Tornado Walk ala Miss Universe Philippines at Tisa Manalo? Biro pa ng isa, what if daw magdala siya ng walis as a kasambahay? Problemado naman ang commuter na ito, napasok sa pribadong sektor pero walang ID para patunayan ito. Mungkahi naman ng iba, bakit hindi na lang daw nilahat ang pamasko at tila pinaasa lamang ang mga commuter? Inilunsad ng DOTR ang kanilang 12 Days of Christmas alinsunod sa direktiba ng Pangulo na gawing maginhawa at masaya ang biyahe ng bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Muling ipinamalas ni Agatha Wong ang kanyang dominasyon sa Southeast Asian Games matapos maghatid ng panibagong ginto para sa Pilipinas sa 2025 edition ng palaro sa Thailand. Kasabay ng kanyang tagumpay, patuloy ring umarangkada ang Team Philippines sa iba't ibang laro mula sa judo at basketball hanggang sa volleyball at football. Para sa SEA Games update, narito si Matchpoint Millie Borja. Ipinagpatuloy ni Agatha Wong ang kanyang paghahari sa Southeast Asian Games matapos masungkit ang ika-6 niyang gintong medalya sa 2025 edition ng Biennial Meet noong linggo sa Thailand. Nangibabaw si Wong sa Taiji Kwan Taiji Jan event, dagdag sa kanyang mga nakaraang ginto noong 2017, 2019, 2021 at 2023. Samantala, nagtapos ang kampanya ng Philippine Judo Team sa isang gold medal win sa mixed team. Natapos ng judo squad ang torneo na may 2 ginto, 3 pilak at 2 bronze. Nagdagdag din ng medalya ang Pilipinas noong linggo sa iba't ibang disiplina. Bago ito, nagbukas ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men ng panalo laban sa Malaysia at 83-58, habang umabante naman sa semifinals ng Gilas Pilipinas Women matapos talunin ang Singapore at 92-59. Samantala, napunta sa ika-4 na pwesto si Heidelin Diaz sa kanyang pagbabalik sa SEA Games sa Women's 58 kg category. Sa indoor volleyball, natalo ang Alas Pilipinas Women ng Vietnam sa semifinals para umabante sa isang bronze medal match. Sa women's football, gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos umabante sa finals sa kauna-unahang pagkakataon. Tinalo ng Pilipinas ang host team Thailand sa penalty shootout at 4-2 matapos ang 1-1 draw sa semifinals noong December 14 sa Chonburi. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong eksakto partner, 10 araw bago po magpasko. Ito po si Newell Reyes. Naku, pasensya na po at medyo sinisipon at inuubong inyong lingkod at medyo paos. Pero eto, laban pa rin. Ako po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.